Itinuturing na modern heroes ang overseas Filipino workers, hindi lang ng kanilang mga mahal sa buhay, kundi maging ng pamahalaan dahil sa kontribusyon nila sa ating ekonomiya. Ngunit paano nga ba ang pamumuhay ng isang overseas Filipino workers? Narito ang report ni Julius Disamburon. Malayo man sa piling ng kanilang mga pamilya, tuloy pa din ang kayod, maitaguyod lang sila. Ito ang mga katagang tiyak na binabanggit o iniisip ng mga dakila nating overseas Philippine workers kapag sila'y mangingibang bansa para magbanat ng buto. Minsan pa sila'y nabanggit na sa isang kanta ng Pilipinong mga awit. Sa kalbaryong kanilang kinahaharap, problema o dagok sa buhay, napakahirap talaga kumita ng pera at sa bawat pagtulog ay napakaraming iniisip. Magtitiis na lang din upang makaipon, bisyo, salimot ay ibinaon. Sa mga nakaraang dekada, silang mga OFW ang naging mahalagang sektor sa ating lipunan. Napakalaki din na naitulong nila sa pagpapaganda ng ekonomiya ng bansa. Bilang mga bagong bayani, ang kanilang ipinapadalang salapi o remittances ang siyang pinagmumulan ng revenue. Ayon sa mga tala ng Bangko Sentral ng Pilipinas, simula noong 2011 ay patuloy na lumalakas ang OFW remittances. Sa unang 9 na buwan, nito'y lumampas na ito sa 14 na bilyong piso. Mas gumaganda ang takbo ng ekonomiya ng bansa sa pagpasok ng taong 2012 hanggang matapos ang taong 2013. Silang mga OFW din ay nadadamay sa mga kaguluhan sa iba't ibang bansa. Minsan pa ay minamaltrato. Kaya ang pamahalaan ay todo ang pagbibigay serbisyo at pagtulong sa mga OFW. Una na dyan, mismong si Pangulong Aquino kasamang ilang ahensya ng pamahalaan ang lumahok sa salubong sa mga bayani ng bayan sa NAIA para mismong siya ang magpasalamat at magbigay pugay sa mga naiambag ng mga Pilipinong manggagawa sa ibayong dagat. Maswerte din ang halos 3 Pilipino dito na nakatanggap na nasa sa 100,000 piso para pandagdag panusto sa kanilang pamilya. Blessing po, maraming pong salamat. Ano, parang gusto mo umiyak? Naiyak na po sa kaligayahan. Maraming pong salamat. Sa mga naunang pahayag ni Presidential Communications Operations Office Secretary Herminio Sani Coloma Jr., sinabi nito na bilang ganti naman ng pamahalaan, siniguro nilang ipagpapatuloy ng administrasyon ang magandang pamamahala para ang bawat isang Pilipino ay umunlad sa tinaguriang daang matuwid. Ang mahalaga sa katapusan ng administrasyon ay pagtatag tayo ng mas malakas na mga pampublikong institusyon na kaya naging malakas ay sapagkat nakabatay o nakaugat sa mabuting pamamahala. Kaya nga mahalaga yung pagtataguyod ng kultura ng good governance at yung pagkintal sa isipan ng mga empleyado kung bakit mahalaga yung pagtahak sa daang matuwid. Sapagkat yan ang tulay sa paghahatid ng mas mahusay na serbisyo publiko. Kung magpapatuloy ang magandang ambag na ito ng mga OFW sa ating ekonomiya, ayon naman sa ilang ekonomista at mamumuhunan na dapat labanan ng pamahalaan at bawat isa sa atin ang katiwalian. When it comes to corruption, we fight against corruption because we want to convince people that the country is now, the governance is more transparent. The financial management has been very good. As can be seen, inflation has been controlled and all of that. So on that, those are the positive side that government has done. Isang pagpupugay para sa mga tunay na bayani ng bayan. Mabuhay ang manggagawang Pilipino. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Julius Disamburon.